Sa pagbisita sa isang lugar, hindi lang mga tanawin. O mga taong iyong nakikilala. Ang tumatatak sa inyong biyahe. Nagiiwan din ng kakaibang alaala ang amoy. At lasa ng kanilang mga pagkain. At nakatutuwang matuklasan ang mga kwento sa likod ng masasarap na pagkain ito. Kaya ngayong gabi, samahan niyo akong libutin at tikman ang Ilocos Norte. Yung Ilocos Norte kasi parang complete package siya kapag pumupunta ka sa Ilocos. So meron kaming binibigay na iba't ibang itinerary. Especially sa party ng North, doon nyo makikita ang Pagudpud Beach, Patapat Bridge, Manggi Windmills, Dragon Fruit Farm. Pagkatapos nun, the end of the day, pwede niyong pasyalan yung mga nasa Lawag, pwede niyong puntahan yung sa Batak. Well, tama naman ang mga nabanggit nila. Hindi pwedeng bumisita sa Ilocos Norte nang hindi dumadaan sa lugar na to. Dahil nasa pagitan ng South China Sea at Pacific Ocean ang Ilocos Norte, perfect ang spot na to para sa Banggi Windmills. Kaya noong 1998, sa tulong ng Danish government, itinayo ang unang 19 windmills. Ang bawat tore ay may taas na 60 meters at nakatayo 10 meters mula sa dulo ng baybay. Sa ngayon, meron ng 49 windmills sa beach na to na siyang nagsusupply ng halos 40% ng kuryente sa Ilocos Norte. Ito rin ay kinikilalang pinakamalaking wind farm sa Southeast Asia. Naging isang iconic image na rin ito ng turismo ng probinsya. Kaya pag wala kang picture-picture dito, hindi raw kumpleto ang biyahe mo. Kung simple ang iconic na Banggi Windmills, tila yan din ang bentahe ng isang bagong-bagong tourist attraction dito sa Ilocos Norte. Mararating after a 30-minute boat ride, ang Badok Island ay hugis peras at napapaligiran ng white sand beach at crystal clear water. Virgin Island pang maituturing ang islang ito dahil walang nakatira at wala pang mga nakatayong establishmento maliban sa ilang simpleng cottage na gawa sa kahoy. Sa halagang 50 pesos, pwede rin namang mag-unli swimming for the whole day sa isla. At sa halagang 200 pesos, maaari ring malibot ang paligid ng isla by boat for some snorkeling. Or you can just stay by the beach and hang out. Magdala ng libro o pagkain, pero huwag lang kalimutang pulutin ang iyong basura pagkatapos, okay? Simple at matipid, pero matindi. Hindi lang sa mga sikat na Ilocos Norte destinations makikita yan, kundi maging sa kanilang mga pagkain. Pag sinabi mong Ilocos Norte cuisine, number one is tipid. Kailangan namin magtipid kasi in Ilocos Norte nung araw, 3 to 4 times lang kami nagkakaroon ng pera. Pag inarbest namin ng tobacco, inarbest namin ng bawang, inarbest namin ang corn, mais, including rice of course. So ang ginagawa namin is lahat halos ng pwedeng makain or edible na dahon, kinakain namin. Kaya kami unang kumain ng saluyot, kami unang kumain ng malunggay. Kung pasimplihan lang din ng putahe ang pag-uusapan, syempre, ang una nating may isip ay pinakbet. Pinakbet is a process of pinakbet to shrink para lumiit.
Paano nyo ba niluluto yung pinakbet? Specifically, ano yung mga gulay na ginagamit? Sitaw. Aha. Tawag po namin sa Ilocano to palang. Palang. Opo. Sigarilyas, no? Opo. Sili, Sili. ampalaya, okra, talong, tsaka Kamatis. kamatis, then luya, bawang, tsaka sibuyas. Okay. Ang ulam na murang-mura dahil gulay lang ang sangkap na karaniwan pang nakikita sa loob lang ng bakuran. Pero asahan mo dapat yung may bagoong. Gano'ng kadami bagoong? Konti lang po muna, then malalasahan nyo po pag sakto na po yung bagoong niya. Niluluto ito sa loob lang ng 15 minutos. Titignan nyo muna kung medyo mainit na po siya, then babalik na rin lang po natin. Ihalo lang, no? Konti. Opo. Mainit lang. Ano pangalan nito? Silong. Silong. And after 15 minutes, tapos na ang ating pinakbet na alam natin. Pero, ang hindi natin alam na ang pinakbet na apparently, kapag sinasabi nilang pinakbet, noong unang panahon, isang vegetable ang gagamitin nila. Dahon ng saluyot or ito, pinakbet na ito. Ito ay ampalaya. Native ampalaya kaya maliit. Okra, lahat okra. Or eggplant, lahat talong. Fast forward to, I guess, our generation, halo-halo na ang pinakbet. Para sa mga hindi nakakaalam, ang pinakbet ay isang indigenous food na talagang nag-originate sa northern part of Luzon, which is Ilocos Norte. Ang key ingredient ay bagoong. Para sa mga, well, katulad ko, no, hindi naman ako, not a super fan of bagoong, but because it's infused already with different vegetables that I really like, kakainin ko pa rin yan. But para sa mga tao daw na allergic sa bagoong, may mga iba gumagamit lang ng tuyo. Yun yung pampaalat nila. Tsak, ito, yung alat niya, hindi ko nalalasahan yung bagoong. Pero sa mga iba, di ba, gusto talaga nila bagoong. Pero, kasi parang, kunin mo lang yung alat ng bagoong, huwag lang yung aftertaste ng bagoong. Yup. Huh? Gooey. Slimy. Medyo mapait. Pero masarap. Kain tayo. Pagdating naman sa merienda, ang street food na to ang mabenta raw dito, ang Mickey. Ang freshly made noodles, ilalagay sa kanilang secret broth. Lalagyan ng mga rekado, pakukuluan, at saka ilalagay sa bowl. Pwedeng umorder ng plain o may itlog at iba pang toppings. Sa halagang 30 pesos. Ha, sulit na sulit, no? Sagot ko na to, guys. Don't you worry. Kain lang tayo. Bagong pasyalan, syempre, sama tayo dyan. Mula sa Paselang Beach, mararating nyo na sa loob ng 15 minutes ang lugar kung saan makikita ang mga kakaibang batong ito. Ang Makagudogot Rocks. Ang Makagudogot ay isang Ilocano word na ang ibig sabihin ay nakabibighani. Pero hindi lang ito nakakabighani, kundi nakamamangha rin dahil sa iba't ibang hugis ng mga bato. Sa dulo, may cove kung saan maaring dumaong. Puting-puti ang beach, hindi dahil sa buhangin, kundi dahil sa mga puting bato na naibon dito. Dahil na rin sa mga rock formation na to, pwede ang cliff diving.
pang pagpipili ang spot kung saan maaring tumalon. Stig! Kung matitibay na bato lang ang usapan, tried and tested na ang tibay ng simbahan na to. Ang San Agustin Church. Mas kilala bilang Poway Church, isa ito sa pinakamatandang simbahan sa bansa. Idineklara itong National Cultural Treasure ng gobyerno at kinilala ring World Heritage Site ng UNESCO noong 1993. Isa kasi ito sa mga simbahan na earthquake and natural calamity resistant ang disenyo kaya hindi basta-basta natitinag. Bagamat may konting pagbabago na ginagawa sa simbahan, nananatili pa rin ang orihinal na disenyo nito. I'm sure hindi nyo palalagpasin ang isang matinding photo op dito. Pero a friendly behaviour reminder lang. Please observe silence and proper decorum when inside the church para hindi maistorbo ang mga nagsisimba, okay? Okay! Matibay at pangmatagalan. Alam nyo bang yan din ang hanap ng mga Ilocano sa kanilang pagkain? Kailangan tumatagal ang pakiramdam ng kumain. In other words, busog siya for a long time. At pag nagdala naman kami ng merienda, ay kailangan mabigat sa tiyan. Kailangan galing sa either sa rice na plain na niluto or glutinous rice. Kailangan talaga busog ka at matagal bago ka gutumin. Alam niyo ba kung anong sikat na pagkain ang swak sa criteria ni Sir? Isa sa mga certified Ilocos Norte Good Eats ang Empanada Batak. Welcome to the city of Batak po. We call this place Riverside Empanadaan, where you can find the Batak's Empanada. Kasi po yun po yung laging hinahanap po ng mga turista, yung mga talagang yun na po ang talagang pagkain na ginagawa na po ng Batakenyan. kung ang mga Meksikano ay may taco, ang mga Ilocano meron namang empanada. Kung titingnan, pareho nga naman ang itsura ng taco at empanada. Pareho ring may palaman. Nakakatalo lang sa sangkap ng palaman at paraan ng pagluluto. Ang Batak Empanada po ay may distinct taste, truly its own. Malasang malasa, tapos yung balat niya crispy kasi gawa po yun ng bigas. Tapos yung palaman niya po, munggo, papaya, klog. Tsaka may longganisa po. Kaya isa ito sa pagkain laging nasa hapagkainan ng mga taga-Batak. Halos araw-araw po maraming kumakain po ng empanada. Snack sa umaga, snack sa hapon, at saka pati na rin sa gabi. Alam niyo bang may iba't ibang paraan pala ng pagkain sa empanada? Well, watch, listen, and learn. Version 1. How the locals do it. Kukunin ang empanada, ilalabas sa supot, papatakan ng suka at ketchup, at saka kakainin. Or pwede rin namang suka lang. O ketchup lang. Basta, lagyan ng suka at ketchup sa bawat kagat. Depende sa inyo. Version 2. How the tourists do it. Tatanggalin sa supot ang empanada at ilalagay sa plato. Gamit ang plastik na kutsara at tinidor, hahatiin ang empanada, saka lalagyan ng ketchup o suka. Totyal. Our choice? Syempre, always do how the locals do it. Mas environment friendly pa, di ba? Nahanap kita to dito ko pala umuga. Maliban sa pagsasaka, kilala rin ang Ilocos Norte sa paghahabi. Sa kooperatibang ito, tinutulungan ng mga kababaihang maghanap buhay sa pamagitan ng paghahabi. Pag-weave ng binakol ay nandito na sa lugar namin kasi minanap pa namin ito sa mga ninuno namin. Isang paraan din daw ito para hindi tuluyang malimutan ang sining na to.
Actually, yung abel is Ilocano term ng habi. Yung pinakol po natin ay isang design, geometric pattern siya, dominated with black and white lang. Ang una pa lang namin na nagagawa sa binakol is blanket and pillowcases. Pero sa ngayon, nag-accent na kami ng third color. At dahil dyan, nadadagdagan na rin ang mga produktong kanilang nagagawa. Pero nung lumaon, nagkaroon kami ng mga iba't ibang produkto tulad ng bags, pouches, throw pillows, may mga computer case, table runners, placemats, and posters, at saka marami pa pong iba. Dahil sa upgrade ng kanilang produkto, lumaki rin ang demand ng mga ito. Kaya naman, Paghabi ng binakol, lalong-lalo na dito sa community natin, dahil yung mga kababaihan na dati ay mga ordinaryong may bahay lamang, malaki yung income na itutulong nila sa households nila. at tulad ng lagi naming paalala sa inyo mga biyahero, buy local. Maganda at matibay na, nakatutulong pa kayo sa ating mga kababayan. Oras din ang ginugugol pagdating sa masarap na dessert o panghimagas na tila unti-unti na rin daw nalilimutan, ang dudol. Sa pinukulong tubig, ihahalo ang asukal, margarine, molasses, at gata. Marami po ba kayong gumagawa nito o kukunti na lang po kayo? Dito po, mga 3 lang. 3 na lang. Aha. Ano pong klaseng bigas yan? Yung matigas po, yung ano, hindi pwede yung malalambot na bigas. Kasi pag ibebenta mo, hindi yung mahihiwa. Parang pag malambot. Masyado malambot. So ito yung nagbibigay ng form. Pag kumulo ulit, Lalagyan muna natin ng tubig na ano, malamig. Malamig na tubig. Opo. Para umakit ang temperatura. Hindi po, Ay, bumaba. kasi pag inilagay ito, bubuo, magbubuo-buo. Kaya yun ang technique. saka ito ihalo hanggang maluto. Aabutin ito ng mga 2 oras. 2 oras yung pong hinahalo. Opo. Continuously. Kumbaga, Yes. Hindi kasi, pag hindi continuous, sir, ano, oh, magtututong. Matapos ang 2 oras, tapos na? Tapos na, sir. Grabe, after 2 hours, no? Galing. Ayos. Okay din pala yung lugar nyo dito, no? Talagang maliwalas, masarap mag relax. At kumain ng dudul. So usually, kapag mayroon kayo isang ganyan, saan kayo kumukuha? Sa side? Or sa gitna? Galit na galit sa akin asawa ko dahil kinukuha ko sa gitna. Gelatinous. Wala ka na. Yung texture na ganito na lang. Kung ano nakikita nyo, yun yung lasa. Di ba? Yung mga pagkain na gano'n eh. Kung anong titi... Ano yung lasa nun? Oo nga, tama. Parang gano'n. Yun yung lasa. Hindi siya sobrang powerful. Hindi siya matamis. Definitely hindi siya matamis. Pero yung texture na medyo... masarap paglaruan sa dila. Yun. Kapag meron ka pa sigurong isa pang panghimagas to complement this, ayos. But in itself, sabihin natin meron kang chocolate batirol na lakas ang lasa if ever. Okay to pair up with this. Even mangga to pair up with this because it's just right. Mild. Chill. Ayos. Chill. Parang lugar. Chill. chill na chill din siguro ang nararamdaman ng mga Ilocano na nasa Hawaii kaya inuwi nila ang isang sikat na dish mula roon, ang poke. At inilocano-nize kaya naging Okay.
Correct. Okay? Okay. There you go. Simple at masustansya. Isa itong ulam na mga gulay pa rin ang bida. Kailangan mo lang ng sibuyas, kamatis, talong, at itlog. Ipiprito mo lang ang mga to at meron ka ng poke-poke. Ganon kasimple. Adventure muna tayo bago mag-food venture, biyeros. Hindi pa raw masyadong kilala ang lugar na to ng mga turista, kaya na-excite at napabiyahero ran tuloy ako. So, pupunta tayo ngayon sa Abyss Falls. From Lawag until kung saan tayo nag-park. Siguro inabot tayo ng mga, an hour and a half. But sinasabi nila, from the parking lot, yung trek ay 30 minutes. Stig. Marami pang mga puno ang daang papuntang falls. At parang nasa Encantadia ako dahil sa mga sumasalubong at nadadaanan naming mga paru-paru. Narito kaya ang mga sangre. Matapos ang ilang pang minuto ng paglalakad, ito ang sumalubong sa amin. Actually, it's a series of waterfalls, different tier. Ito yung makikita mo. May mga taong lumalangoy na, umakit sa taas at tumatalon. Enjoy ang barkada. Sus! Palalampasin ko ba to? Kaya nga ako nagpapawis para sa falls na to eh. Kaya lusong na! Ang lagi kong sinasabi, sulitin ang bawat biyahe. Kaya, mukhang yan din ang isa pa sa katangian ng Ilocano cuisine. Sulit dahil simple lang, matipid, masustansya, at ang pinaka-importante, mabigat o nakakabusog at hindi madaling masira. Ano nga bang mga pagkain Ilocano ang kumakatawan sa mga kategoryang ito bukod sa pakbet? Yung pagkain namin hindi dapat masisira agad-agad. Karamihan sa amin farmers, ano? Yung niluto namin sa umaga, yun ang kakain namin sa tanghali. Doon na sa farm. So wala nang oras magluto doon, ano? So kailangan hindi kagad masisira yung niluto. Kaya naisipan nila yung pinakbet, dinengdeng, binagoongan, mga ganon. Now, nag-level up na rin yung mga ng Filipino cuisine because nag-evolve na rin into pinakbet na may bagnet. Usually, pag sa restaurants, kapag mag-order ka ng pinakbet, for sure, may halo ng lechon kawali or bagnet. Which, for me, bakit hindi, di ba? Pagdating sa mabigat na pagkain, wala nang mas bibigat pa sa bagnet. Pero paano nga ba naging bagnet ang bagnet? Simple lang, pakuluan ng mga pork belly or liempo ng 5 oras. Tapos i-drain ang pinukulong pork belly at saka pahiran ng asin. Saka ito'y prito. Tapos itabi ang nalutong bagnet for 4 hours or overnight bago ito ilutong muli para kainin. Chicharon or chicharon Iloco ang tawag ng mga locals sa bagnet. At may nakaugalian din silang sausawan para dito.
Usually, when I eat my bagnet, I just eat it with a specific bottled lechon sauce. Pero ngayon, susubukan natin yung local style of eating bagnet. Apparently, ito yung mas alam ng mga locals dito, to dip bagnet sa sauce na tinatawag nilang KBL, which is kamatis, bagoong, at lasunan. Okay? Powerful yung fresh onions sa lasa. Siyempre, nandun rin yung bagoong, yung konting alat. But it's pretty fresh. Now, KBL, and this is what you call dara. I think it's essentially pig's blood also. So, it's pig on pig. Wow, pig on pig. It's definitely not very overpowering. Sakto lang yung lasa. Parang kumain ka nga ng bagnet na sinawsaw mo sa dinuguan. Pretty much. Kain tayo. Makikita rin ang pagkamatipid at mapamaraan ng mga Ilocano sa ulam na to, ang dinakdakan. Ang sahog kasi nito ay ang maskara o mukha ng baboy, tenga, at utak na noong araw ay itinuturi ng patapon. Pinakukuluan at iniihaw ang mga parte ng baboy. At saka hinahaluan ng ibang rekado. Ilalagay ang pinakuluang utak ng baboy. Pagkatapos ng ilang minuto, meron ka na ang masarap na ulam. Pero may isa pa raw pagkain na talagang kumakatawan sa pagkain Ilocano. Mahuhulaan nyo kaya kung ano ito? Bro, just by looking at it, medyo natatakot ako. Takot na takot ako. You're not the first one to say that. Ano nga ba to? Ito ay itlog ng mga langgam. So, ant eggs siya. And, Specifically, antique. No? ito yung pula, yung malalaki. Yung pula? Yung medyo masakit kumagat na. Ah. In fact, in some parts dito, mapapansin mo pa rin sila eh. Like, nakikita mo yung mga may legs. May abdomens pa rin. O, wag mo nang tignan. Para hindi... Pero hindi na sila pula. Hindi na pula. Kasi some of them are got cooked or minsan bata pa sila. So, like that one. But nakikita mo dito yung kanyang size. So, nandyan pa yung kanyang mata, kamay. Aha. Yep. Parang balot to eh, kuminsan. Hindi ako makain ng balot, nakakatawa, pero sinasabi ng mga tao na may experience sa balot, ayaw na niyang isipin kung anong nasa loob, ayaw nilang tingnan kung ano yung nilalaman ng itlog. Lulukin mo na lang. Lulukin mo na lang, Yes, kainin mo na lang, and then it will definitely taste better than it looks. Definitely, yes. Oo. Is it the same case? Ganun din. Dito, I think mas maganda lang yung experience kasi medyo may pumuputok sa tang mo. Kasi yung egg niya, Maganda it's ba yung buo pa rin. experience na yun? Medyo masarap. It gives us, parang may texture siya. Snap, crackle, pop ba yun? Right. Parang gano'n? Bakit ito yung kinakain ng mga tao nun? Is it the generation thing na ito yung dating kinakain nila? Well, in fact, yeah, siguro kinakain na nila to noon pa. Okay. Pero I think the more important thing to talk about is that kinakain pa rin ba siya ngayon? Yes, correct. Kasi when we talk about culture, ang kultura naman dapat hindi naiwan eh. Correct. So the mere fact na kumakain pa rin ng mga tao ngayon, it sets something na something more special. Right. It sends the message na talagang importante pa rin sa aming identity to, sa kultura namin hanggang ngayon. Hindi siya parang all throughout the year. Okay. Medyo may season Seasonal yan. siya. No? May season yan. Kasi Next, hindi naman okay. parate naglilay ng eggs yung mga yan. O hindi naman parate lumalabas yung mga yan. So, ang nangyayari dyan,
You only harvest, kukuha ka lang pag lumalabas na sila. And Which is when? Rainy days. Another time kung saan sila lumalabas would be yung pre-planting. Okay. Either before ka mag-plant or after ka mag-plant. How did it become a norm here? Well, honestly, we can only speculate, ano? Right. Kasi kung tutusin mo naman, hindi lang mga Ilocano kumakain to na talaga. So, I guess, the most Ilocano talaga dito is how it was cooked. No? Okay. Which basically gives you a bigger picture kung ano ba talaga yung Ilocano cuisine. What Okay. makes a food Ilocano. If you will look at Ilocano cuisine, it's usually characterized by a few things. Okay. Bagoong, Right. bawang, Bawang. maraming prito, Maraming prito. kamatis, Uh-huh. baboy. And dito, ang paggawa namin dito is that we don't stir-fry it. We don't boil it. But it's better if it's fried. It's sautéed. It's sautéed with Sautéed. kamatis and laso na. So Pero that's- luto pa rin to? Luto na yan. Luto Okay. na yan. No? It's Anyway. rich in protein. And I guess that's one of the reasons then kung bakit gustong-gusto siya ng mga tao. It's 100% protein. You need to try. Right. At least once in your life. Exactly. You're here anyway. Wow. Ito yung pumuputok, no? Yan yung pumuputok. Yes. Still prolonging. Still. Yeah. You know, still need a bit of a... Wow, ang dami kong napigang lemon. Sure. Gets ko na. Okay. Gets ko na talaga. Uh-huh. You know, if you don't saute this type of food, I'm sure it's gonna be bland. It's medyo malansa din. Malansa, Yeah. probably like clams or whatever. I mean, Right, there's a right, certain type of lansa to it. Yes. Pero it's very important kung paano mo nga niluluto siya or ano yung sauce na nilalagyan mo. Exactly. Nalasahan ko kasi yung lemon. Lemon, Which oo. actually Which is is okay, very yes. good. Which is very good. Yung, okay din yung taste ng, fresh taste ng tomatoes Right. and onions. And onions, yes. And the texture of pumuputok-putok kapag you just like dive into it and just accept and embrace it. Diba? Parang you'll enjoy after a few seconds. Right. Thinking about it, it's like, what? Pero once you taste it, okay, it's not that bad. It's actually quite interesting and yummy. Lalo na if you're probably having a few drinks already, you're just like, you know, pwedeng pulutan to eh. Diba? Yep. Why not? So parang sisig din siya. Parang sisig. Kilala ang mga Ilocano bilang mga magsasaka. Maliban sa palay, dito rin nanggagaling ang malaking porsyento ng bawang, sibuyas, sili at ilang mga prutas na binibenta sa buong bansa. Pero may isa pang produkto ang probinsya na sikat din sa mga turista. Ang dragon fruit. Mas kita yun lang po ninyo, sir. Ganyan. Kasi doon po lumalabas yung ugat. Ayan, yes. Okay. Ribbon nut. Gusto kong balikan yung tinanim ko dito 10 years ago. Opo, Okay, sir. fine. 1 year ago yun. 1 year ago. Nasaan po ba yun? Ito, sir. Ito! Yes po. Hindi nga. So from ganyan, sir, so ganyan na po siya. Meron na din po siyang bunga, sir, at saka bulaklak po. Dahil wala pang bunga ang aking dragon fruit tree, nagpunta kami sa ibang parte ng farm. Pwede kasing mag-pick and pay ng dragon fruit dito. Isang agritourism activity na patok sa mga turista. Ano nga ba yung buwan ng harvest season ng dragon fruit? May to November, sir. Isang beses lang pong hina-harvest once a year lang, no? Hindi, sir. Kasi po, meron din po siyang off-season. Nilalagyan po siya ng ilaw Okay. para po siya mamunga. Yun po yung pang-off-season po. Naalala ko, pagpunta namin dito, hindi pa ganito kadami nun ah. Yes, sir. Kasi po, kapag naulanan po, so mas Parang gremlins, dumadami mas malaki po yung, mas madami po yung brands po. Ang pagpapalaki po ba or pagmamanage ng dragon fruit, mas mahirap po ba kaysa sa mga ibang prutas? Hindi, sir. Kasi Hindi po,
Ang kagandahan po sir, once lang po siyang itanim, so kada year na po siyang i-harvest mo po. Kumpara po sa iba po na mga gulay or prutas po. So paano malalaman kung okay na, ripe na, and ready for the picking ang dragon fruit? So kapag ganitong kulay na sir, so pwede na po siyang i-cut or i-harvest po. Ito po yung white po. White po yung laman. Di ba may white, may red? Yes po. Okay. Tapos yung sir, yung white po, meron din po siyang, pansin nyo po, medyo malalayo po itong palikpik po. Or di kaya po, meron po siyang balid po dito na kulay white po na ganito, sa cactus. Tapos pa-oblong po yung bunga po ng white. Yung kulay red naman po, yung mga palikpik po, at saka doon mo po siya ma-determine kung white po yung red or red po yung laman. Pwede na po siyang i-harvest po pag ganito na pong kulay. Tapos yung pagkakat lang sir, parang ganito lang po. So igaganon lang po sir. Magsama ka din po ng part po ng cactus. Okay. Para po mas matagal po siyang masira po. Sa halagang 100 to 150 pesos per kilo, sigurado akong marami na kayong may uuwing dragon fruit. Good luck na lang sa pagbibit! Kung gusto matikman ang mga pagkain sa aking food venture, well, eat where the locals eat. Isang simple pero sikat na karinderya ang madalas puntahan dito sa Lawag. Ang Katrina's Karinderya. Mga 30 po, 30 years. Yung auntie ko po nung nag-una po, nagbahay-bahay. Kami na po yung mga kapatid ko, tsaka yung auntie ko po. Ang palagi pong in-order ng mga customer po namin ay dinuguan, paksiw, tinono, tsaka yung baliktad po. Ang Ilocano version po ng dinuguan ay dinardaraan. Meron po dito yung, yung kakaibang crispiness, yung crispy namin po, tsaka ibang lasa po. Complete package sila sa mga pagkaing Ilocano. Pagpasok mo pa lang, maaawi mo na o malalanghap mo na yung lutong Ilocano. Bago umaga darating ka ng 6 o'clock in the morning, dito halos pumupunta yung mga galing Manila o nagka-travel kasi fresh yung mga mainit yung mga ulam na tinitinda, yung mga pagkain nila, especially yung crispy dinuguan or Ilocano is dinardaraan. First meet namin ng asawa ko dito. Diyan kami unang-unang nag-date. Gusto niya ipatikim sa akin lahat ng pagkain Ilocano. Satisfied naman. Sarap talaga. Aba, mukhang pasado sa aming cameraman na si Ray at sa buong B&D crew. Sige, magpakabusog kayo guys. Kailangan yan para sa next shoot. Tapos na kayo? Kain na kayo ha? Para bahala rito na. Sarap talaga nito. Crispy dinardaraan. Woo! Alas naman ako. Ngayon mas alasum na. Kimapot. Sa mga gusto namang mag-uwi ng Ilocos Norte souvenir, saan pa ba pupunta? Di sa kanilang palengke. Kaya bili na mga suke! I'm sure napagod kayo sa kalilibot sa Ilocos Norte. Well, don't you worry dahil alam kong saan tayo pwedeng magpahinga. Sa newly open hotel na to, homey ang feel ng lobby. May 3 klase rin sila ng accommodations na bagay sa couples, family at magbabarkada. Ang maluwag na mga kwartong ito ay may maluwag at malaking banyo. Wow! Gutom, bumaba lang sa kanilang dining area para matikman ang kanilang specialties. May kasabihan tayo na, you are what you eat. Dito mas makikilala mo ang isang tao dahil sa kanyang mga kinakain. Mukhang totoo ang kasabihan yan sa mga taga Ilocos Norte. Dito, nakita ko kung paano nila nililikha ang kanilang mga pagkain ayon sa kanilang pamumuhay at kapaligiran. Ang resulta,
Simple, ngunit hindi malilimutang mga putahe na may makukulay na kasaysayan. Kaya tuwing kakagat kayo ng bagnet, susubo ng pakbet, o titikim ng dinakdakan, tandaang hindi lang ito mga pagkain. Ito ay parte rin ng kulturang Ilocano. Kain tayo.